Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRE Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan, mga kakimpaw, ay pumapatungkol nga po dito sa pananagutan ng HBO Max kay Chinita Princess or kay Kim Chiu na mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media. So ano nga ba to mga ka-KP? Alamin nga natin yan pag-usapan, pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na riyan po sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Maraming salamat. And ngayon naman, dumako na po tayo sa pagbabasa ng mga comment ng ating mga subscribers para mabigyan ng tinig at malaman natin ang kanilang mga reaksyon at saloobin hinggil sa mga previous na balita tungkol sa Kimpaw. At ang napili natin na basahin ngayong gabing ito ay nagmula po dito sa komento ni Ginang Norma Dayag. Ayon po sa kanya, Gandara, good AM. May inferiority complex si Vice Ganda kasi nafe-feel niya na mas sikat siya kay Vice Ganda. At kaya lang maraming viewers ang Showtime because of Kimi. Not to insult anyone who are member host of Showtime. But frankly speaking, because of Kimi, kaya dynamic viewers ng Showtime. At isa na ako doon. Gandara, if ever nawala si Kimi today sa Showtime, then they are still enjoying their vacation in New Zealand. As vlogs by vloggers, if Kimi is not around in Showtime this Monday, then they are still in vacation. Okay, enjoy muna yung vacation nyo, KP, to keep away from nega bashers and the haters. God bless us all, especially to KP. So with you, Gandara, and family. So, tungkol po dito, pumasok na po si Kimi sa Showtime. Kahapon pa, mga kakimpaw, present si Kimi. So, mabilis lang din yung vacation nila. Sayang nga po hindi po sila nagtagal ni Paula Avellino. Mas maganda po kasi sana kung magtatagal sila sa kanila pong bakasyon. But siguro, mga kakipi, gano'n na lang po. Kabisi ang Kimpaw. Maraming gagawin. Kaya hindi po pwede na sila po ay magtagal, mag-extend pa ng kanilang bakasyon. So, they deserve naman ng pahinga. Yun nga lang, may mga work sila na may mga commitments sila and mga obligasyon dito sa kanilang mga kontrata na pinirmahan. Diba? Di lang naman kasi tungkol sa series and movies, kundi may mga endorsement shoots din sila na hindi po pwedeng pabayaan, lalo na si Kim, nako super dami, mga kakimpaw, hindi pwedeng pabayaan yan ni Chinita Princess. About naman sa Showtime, alam nyo, ayaw kung masyadong magmumukha kasi tayong masyadong mayabang, mga kakimpaw, kung atin pong aanohin na dahil lang kay Kim, kaya maraming nanonood. Well, tama naman na maraming nanonood dahil kay Kim. Pero yung i-down mismo yung show, mga kakimpaw, nagmumukha na tayo hambog. And si Kim yung babalikan kasi, mga kakimpaw. So ano lang, line to low-key lang, mga kakipi. And wag masyadong magsalita ng mga exaggerated words, mga kakimpaw, kasi yun nga, si Kim din po yung binabalikan ng mga bashers. Sabihin na naman, ang yabang na naman ni Kim Chiu, ay diba, hindi rin po natin yun gugustuhin. Anyway, dumako naman tayo ngayon at pag-usapan ng mga chika na nasagap natin ngayong gabing ito, mga kakimpaw, and unahin na natin pag-usapan ang The Alibay. Sabi po dito, no wonder bakit number 1 lagi ang mga series ng Kimpaw. Bukod sa magaling silang artista, grabe yung dedication nila whenever they have project. Nakakahanga, kaya sa fine, lalo kaming susuporta kasi deserve suportahan ang mga ganitong klaseng artista, mababait pa. Until next.
KP. So siguro dahil ito sa napakagandang plot twist ng The Alipay no mga kakimpaw. Anyway, lahat naman talaga ng projects nila Kim and Paolo ay number 1. And ayun nga, isa sa mga main na reasons dito, yung dedikasyon talaga nila Kim and Paolo tuwing meron po silang projects. Sobrang mapapahanga ka talaga sa dedikasyon nilang dalawa at saka yung dynamics ng Kim Pao. Yung partnership ng Kim Pao, kaya laging number 1 ng mga series nila. Dami rin kasi talagang, bukod sa marami silang fans, maganda naman talaga yung mga project na ginagawa nila together. Nakakasiguro ako sa next project na Kim and Paolo Copino at saka yung movie, hindi pa natin alam kung ano po yung title nito sa MMFF, ay siguradong magiging patok din po yun. Alam nyo ngayon pa lang excited na ang mga fans sa kikitain ng movie, MMFF movie nila Kim and Paolo. Sigurado daw po niyan magiging highest grossing film ang Kim Pao's movie. Kasi ito yung muli nilang pagbabalik, mga kakimpaw sa pelikula. Di ba? Sabi nga po masusundan at masusundan. Yung My Love Will Make You Disappear ay trial and error pa lang nila yon, mga kakimpaw. Pero di ba, kita nyo naman ang laki rin po ng kinita kahit may pag-boycott ang mga netizens. Samantala, sabi naman dito ni Carlos Miguel, meron kasi pong nag-post dito tungkol po sa MTRCB, sa kanila pong naging desisyon kay Vice Ganda. Siyempre, yung kanyang mga fans ay nalulungkot. Sabi nga dito, I felt bad for Meme Vice. She was trying to be composed, kaso obvious na naiiyak at na-hurt siya sa balita ng MTRCB. Hintayin namin pagbabalik mo if ever. Hindi buo ang showtime kung wala ka. Sana masaya na ang mga rabid fans ni Kim Chiu. You went so far. #showtime Aces. Grabe, bakit naman? Mga fans ni Kim Chiu ang tinatarget ng mga tanong kinalaman nila sa MTRCB, di ba? Sabi nga dito ni Carlos Miguel, ayaw ko na sana ito i-share dahil sa ex naman ito pinost. Dahil masaya ang Kim Paulancia ngayon, pero this is so unfair. Anong kinalaman ng fans ni Kim Chiu at Kim Paulancia sa pag-call out ng MTRCB sa Showtime at Vice Ganda? Bakit sa amin ang sisi? Bakit nadamay na naman si Kim? Taga-MTRCB ba kami? Kaya nga, mga kakimpaw, nakakaloka. May bisihan tayo sa ganap ng Kimpaw sa Australia. Sobrang saya natin. Tapos, idadamay na naman si Kim Chiu. Anong kinalaman natin doon ng Kimpaw Lanchas? Grabe. Di ba, kita-kita nyo na talagang may gawin o wala? Mag-disappear o hindi? Si Kim Chiu, laging dawit po ang kanyang pangalan. Samantala, dumako naman po tayo ngayon dito po sa next topic natin. At ito nga po ay ang episode ni Chinita Princess sa Come Dine With Me. So ngayong araw nga kasi mga kakimpaw, ang episode ni Kim Chiu sa Come Dine With Me ng HBO Max. So nagsimula po ito noong 23 mga kakimpaw. And ngayon po yung episode ni Chinita Princess. So, sino mga nakapanood dito mga kakimpaw? Grabe, ang ganda ng bahay talaga ni Kim na sa Tagaytay. Napahanga rin talaga sila kaladkarin sa ganda ng rest house ni Kimi as in. And matutuwa kayong panoorin to mga kakimpaw. Pero, meron po dong nabanggit si Chinita Princess or Kim Chiu. Tungkol sa kanyang ate, na si Ate Lakam, na nakapaggulo sa utak ng mga tao. Kasi nga, di ba, hindi naman okay si Kim at saka si Lakam. Pero bakit nabanggit doon ni Kim? Sabi nga po dito mga kakimpaw, nagulat kasi talaga yung mga manonood. So para po sa reference ng lahat, sabi dito, for reference, HBO Max have a show
where Kim Chiu is one of their celebrity feature. They taped that way back in 2023 where she mentioned her sister Lakam. Fast forward, last year we know she filed a case to Lakam. HBO Max forgot to edit out some outdated details. So, ayun mga kakipi. Kaya pala nagtataka ako mga kakimpaw. Bakit kailan nagkaroon si Kim Chiu ng nag-tape nito sa HBO Max? Kailan napaka-busy ni Kim, dami niyang ginagawa. Yun pala, matagal na tong na-tape. 2023 pa. O diba, ang tagal na mga kakimpaw. Ngayon lang ipapalabas ng HBO Max. Sabi pa dito, ang sarap talaga panoorin si Kim Chiu sa mga reality shows. Kasi ang asset naman talaga niya ay ang pagka-genuine niya. Ganda din ng mix of personalities sa episode nila. Na-edit out lang sana yung mga sinabi niya about her ate kasi 2023 pa to na shoot. O ayan ha, malinaw na po ba? Matagal na pala yan na shoot, 2023 pa. Sana nga, inedit na nila. Kasi hindi, nakalimutan ata nilang tanggalin yon mga kakimpaw, outdated na siya. As in, nagkaroon pa siya, di ba ngayon nga hindi po sila okay na tilakam. So, iniisip tuloy ng mga tao ay okay na po ulit sila. Pero hindi, mga kakipi, dahil matagal na po iyon na shinut yung sa Come Dine With Me. Yung mga bashers tuloy, nakikisaw-saw mga kakimpaw at kinukuha yung chance na to para laitin, i-bash si Chinita Princess at magsalita na naman ng kung ano-ano laban kay Kim Chiu. Alam nyo naman na mga yan, lulusot at lulusot mga kakipi. Baka gamitin nila to para sabihin sinungaling o kaya ganyan-ganyan si Kim. Lahat ng posibilidad, kahit magmukha na po silang TNGA, ay gagawin nila masira lang si Kim Chiu. So, ayun, may pananagutan daw dito ang HBO Max. Kasi bakit nila hindi inedit out? Bakit hindi nila tinanggal yon? Napaka-outdated na. Ayan, nakalimutan lang ba talaga or wala silang alam? Or wala sa isip nila talaga na magko-conflict yon sa sitwasyon ngayon. Sigurado na alarma din sila mga kakimpaw after ipalabas ito dahil mga nagsalita na mga netizens and tinatopic na to ngayon at lumalabas na ngayon sa social media. So yun lang po muna guys ang ating update ngayong gabing ito. Maraming salamat po sa pakikinig. Kita-kits po muli sa susunod nating chika. Maraming salamat at ingat po palagi.